May isang bagay na kung hindi ko sasabihin ngayon, marami sa inyo ang patuloy na uulitin araw-araw ng hindi nalalaman. May isang bagay na halos araw-araw nating nakikita sa ating mga pagkain, nasa loop mismo ngang pamilyar at simpleng plato ng kanin, walang kakaibang amoy, walang senyales ng panganib, ngunit lihim na nagpapahina sa ating mga bato ng paunti-unti araw-araw. Medyo mahirap paniwalaan, hindi ba? Dahil nun pa man, kapag pinag-usapan ang pinsala sa bato, marami ang agad na maisip ang alak, sigarilyo, o labis na pagkain. Ngunit ang pinakanakakabahala sa akin ay hindi ang mga halatang bagay na iyon, kundi ang mga kaugaliang tila napakanormal, kahit na malusog, sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Naalala ko ng malinaw, hindi pa matagal, nakilala ko ang isang 67 taong gulang na ginang. Napakadisiplinado niya sa kanyang buhay. Hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, simple ang kinakain, at halos araw-araw ay nagluluto sa bahay. Nang siya ay magpa-check up, ang akala niya ay bahagyang pagod lamang ang kanyang katawan, hindi mahimbing ang tulog, at paminsan-minsan ay mabigat ang pakiramdam ng kanyang ngabinti. Ngunit nang isagawa ang magpaksusuri, ang resulta ay ikinagulat niya. Ang kanyang kidney function ay lubhang bumaba. Ang pinakanakpapalito sa kanya ay ang tanong na madalas itanong sa akin ng marami. Wala naman akong ginawang masama, Dok. Bakit ganito? Mahal na mga tagapanood, ang mismong tanong na iyon ang nakpilit sa akin na mag-isip ng malalim. Dahil hindi, lahat na may sakit, sa bato ay dahil, sa hindi, malusok na pamumuhay. Hindi lahat ay maagang nakakakita nga senyales, at lalo na may masanhi na nakatago ng malalim sa mabagay na napakapamilyar na hindi natin pinaghihinalaan. Bilang isang profesional sa nephrology, araw-araw akong nakikipag-ugnayan sa maraming katulad na kaso. At ang nakakagulat, sa akin ay hindi ang antas ng sakit, kundi ang katotohanan na marami sa kanila ay may isang punto. Hindi nila alam na sinasaktan nila ang kanilang nga bato hanggang sa lumala na ang lahat. May mga bagay na kinakain natin araw-araw, pinaniniwalaan na walang masama, iniisip na kinakain din lahat, ngunit sa katunayan ay lihim na naglalagay ngang presyon sa mga bato, tulad ng isang maliit na pasanin na paulit-ulit sa loop ng maraming taon, at ang mismong akumulasyon na iyon ang pinakakatakot. Ang pinakamahalaga ay, ang kalaban na tinutukoy ko ay hindi isang uring lason. Hindi rin ito isang kakaibang kemikal. Kundi ito mismo ang nasa pagkain ng milyon-milyong tao araw-araw, napakapamilyar, napakalapit na hindi pa natin ito kinukuwestiyon. At marahil, ngayong umaga ay kinain na ninyo ito nang hindi nalalaman. Hindi ko ito sinasabi para bigyan kayong pangamba, kundi para tulungan kayong mas maunawaan ang inyong katawan. Lalo na kapag lumampas tayo sa edad na 50, kung saan ang mga bato ay nagsisimulang humina, ng tahimik, nang walang anumang malinaw na senyales. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nasa edad na 50 pataas, kung nakaranas na kayong pagkapagod, hindi mahimbing na tulog, o kailangang bumangon sa gitnang gabi, umasa ako na maglaan kayo ng ilang minuto upang pakinggan ang lahat ng ibabahagi ko sa video na ito. Dahil marahil, sa pagbabago lamang ng ilang maliliit na kaugalian, matutulungan ninyo ang inyong mabato na huminga ng mas madali nang hindi nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. At ngayon, unti-unti nating lilinawin ang nga bagay na tila walang pinsala ngunit lihim na nakakapekto sa kalusugan ng bato sa paraang hindi napapansin ngang karamihan. Mahal na mga tagapanut, upang maunawaan kung bakit ang ilang pamilyar na kaugalian ay maaring makaapekto sa bato, kailangan muna nating maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Paano ba talaga gumagana ang mga bato sa ating katawan? Isipin na lang ng simple. Ang ating katawan ay tulad ng isang bahay, at ang mga bato ay ang sistema ng pagsasala ng tubig na gumagana sa buong maghapon, walang pahinga kahit isang minuto. Araw-araw, ang lahat ng dugo sa katawan,
ay kailangang dumaan sa mga bato ng maraming beses upang malinis, matanggal ang dumi, at mapanatili ang mga kinakailangan. Hindi lamang iyan, tinutulungan din ng bato na kontrolin ang presyon ng dugo, panatilihing balanse ang tubig sa katawan, suportahan ang paggawa ng dugo, at tumulong na panatilihing malakas ang gabut. Sa madaling salita, kung hindi gumagana ng maayos ang mga bato, halos lahat ng bahagi nga tawan ay maapektuhan. Ngunit ang pinakamahalaga rito ay ang mga bato ay isang napakatahimik na organ. Hindi tulad ng puso o tiyan. Kapag may problema, malinaw nating mararamdaman. Ang nga bato ay hindi nagdudulot ng sakit sa simula. Maari itong humina ng paunti-unti sa loob ng maraming taon nang hindi ninyo napapansin. Pagdating ng malinaw na senyales tulad ng matagal na pagkapagod ng katawan, bahagyang pamamaga ng nga kamay at pa, madalas na pag-ihi sa gabi, o pagtaas ng kreatinine sa pagsusuri, ang mga bato ay nasira, nasa isang tiyak na antas. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nagulat dahil palagi nilang isip na malusog pa sila, normal pa ang kanilang pamumuhay, walang dapat ikabahala. Ngunit sa katotohanan, ang prosesong paghinang bato ay maaring nagsimula na matagal na, hindi lang natin napansin. Mahal nam nga tagapanood, kapag lumampas tayo sa edad na 50, ang katawan ay nagsisimulang magkaroon ng natural na pagbabago, ang mga bato ay hindi rin exempted sa batas na iyon. Ang kakayahan ng nga bato na magsala ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon, tulad ng isang filter na matagal nang ginamit at hindi na gaanong pino at epektibo tulad noong una. Kung sa panahong ito ay patuloy nating ipinagpapatuloy ang hindi angkop na kaugalian sa pagkain, para lamang nating pinilit ang isang lumang makina na magtrabaho ng mas mahirap, mas mabigat, at mas patuloy araf-araf. Sa katagalan, ang malilit na gasgas sa bato ay magipon at magreresulta sa pagbabang function. Isang napakahalagang punto na hindi pa napapansin ngang marami ay hindi biglang nasisira ang bato sa isang araw, kundi apektado ito ngang malilit na epekto na paulit-ulit sa loob ngang maraming taon. Halimbawa, sa bawat beses na kumakain tayo ng masyadong mabilis, sa bawat beses na tumataas ang blood sugar, sa bawat beses na bahagyang tumataas ang presyon ng dugo, ang makabato ay kailangang maktrabaho ng mas mahirap. Ang mga maliliit na pagkabigo na iyon, kung mangyari lamang minsan o dalawang beses, ay hindi nakababahala. Ngunit kung ito ay ulitin araw-araw sa loob ng maraming taon, ito ay magiging tulad ng patuloy na pagdaragdag ng maliliit na brick sa balikat ng nga bato. Sa simula, walang mararamdaman, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pasanin ay lalaki ng lalaki hanggang sa hindi na kayanin katawan. Bukod pa rito, may isa pang napakahalagang salik. Iyon ay ang koneksyon sa pagitan ng bato at ng blood sugar at presyon ng dugo. Kapag ang blood sugar ay mataas sa lupngong, mahabang panahon o ang presyon ng dugo ay madalas na mataas, ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay masisira. At kapag ang ma-ultrafine filter na ito ay naapektuhan, ang kakayahan ng bato na magsala ay bababa rin. Kaya naman, ang makaugalian sa pagkain na tila walang pinsala ngunit lihim na nagpapataas ng blood sugar o presyon ng dugo ay ang mabagay na kailangan nating bigyan ng espesyal na pansin. At ang pinakanakakabahala sa akin ay ang karamihan sa mga epektong ito ay hindi nakmumula sa mga halatang mapanganib na bagay, kundi sa mga bagay na napakapamilyar, napakanormal, at maging sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Kaya, sa susunod na bahagi, lilinawin natin ang isang napakahalagang bagay. May mga bagay na inisip nating pangunahing sanhingang pinsala sa bato, ngunit sa katunayan ay hindi pa ang tiyak na salik. At ang mismong maling pakaunawa na iyon ang naging dahilan upang balewalain ng marami ang tunay na salarin na lihim na nakakapekto sa kanilang kalusugan araw-araw. Mahal na mga tagapanot, sa puntong ito,
Marahil marami ang nagsisimulang magtanong kung ano ba talaga ang pinakamalaking nakakapekto sa mga bato sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil noon pa man, kapag binabanggit ang mahina na bato, karamihan sa mga tao ay agad na iniisip ang mga pamilyar na sanhi tulad ng labis na pagkain ng maalat, labis na pag-inom ng alak, o pakamitang hindi malusok na pagkain. At hindi iyon mali. Ngunit kung titigil lang tayo doon, hindi pa rin sapat upang ipaliwanag kung bakit napakaraming tao na may disiplinadong pamumuhay ang nagpapahina pa rin ang bato sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, nakatakpo na ako ng maraming kaso kung saan halos hindi sila uminom ng alak, hindi rin kumakain ng masyadong maalat, at sinisikap pa ngang kumain ng mas kaunting pagkain kaysa dati, ngunit kapag sinuri ang kanilang kalusugan, ipinakikita pa rin ng nga resulta na unti-unting bumababa ang function ng bato. Nagdudulot itong pakalito sa marami dahil hindi nila maintindihan kung saan sila nagkamali. At sa puntong ito, may isang katotohanan na kakaunti ang nakapansin, hindi sapat na iwasan lamang ang mga halatang mapaminsalang bagay upang maprotektahan ang mga bato. Dahil bukod sa mga madaling makita na salik, mayroon ding mga pamilyar at normal na kaugalian na lihim na nakakaapekto sa bato araw-araw. Ang mabagay na ito ay hindi agad nagdudulot ng discomfort, hindi nagdudulot ng matinding reaksyon sa katawan kaya halos hindi natin pinaghihinalaan ang maito. Halimbawa, isang simpleng pagkain, isang platong ang puting kanin na mabilis na kinain, isang masarap na ulam, o isang pamilyar na inumin pagkatapos kumain. Kung titingnan ng hiwalay, lahat ay tila normal. Ngunit kapag inulit araw-araw, sa loob ng maraming taon, nagiging isang serye sila ng patuloy na epekto sa katawan, lalo na sa bato. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang nakakatakot ay hindi ang isang halatang masamang kaugalian, kundi ang isang kaugalian na tila walang pinsalang ngunit tumatagal ng napakatagal. Dahil kapag naging pamilyar ang isang bagay, nawawala ang ating pagiging alerto at hindi na natin iniisip na baguhin ito. Ang nakakagulat sa akin pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho ay ang karamihan sa masalik na nakakapekto sa bato ay nasa mismong pang-araw-araw nating pagkain. Hindi sa kung saan malayo, hindi isang komplikadong bagay, kundi ang mismong nga bagay na nakakasalamuha natin araw-araw ngunit hindi pa natin kinukuwestiyon. Kaya naman, sa susunod na bahagi, lilinawin natin ang isang napakahalagang listahan na 4 na tahimik na salarin na lihim na nakakapekto sa mga bato araw-araw. Ang pinakamahalaga ay agad ninyong makikilala ang maito dahil malamang na nahaharap kayo sa hindi bababa sa isa sa maito nang hindi nalalaman. At magsisimula tayo sa isang napakasimpleng bagay, hindi kung ano ang kinakain, kundi kung paano tayo kumakain araw-araw. Ang numero 1, labis na mabilis na pagkain, hindi sapat na panguya. Mahal na mga tagapanut, magsisimula tayo sa unang salarin at ang bagay na hindi gaanong naisip ng karamihan. Hindi kung ano ang kinakain ninyo, kundi kung paano kayo kumakain araw-araw. Marami ang may kaugaliang kumain ng napakabilis, lalo na kapag abala o sadyang nakasanayan na sa loob ng maraming taon. Minsan, ang pagkain ay tumatagal lamang ng 10 minuto o mas maikli pa. Tapos na kumain ngunit hindi pa rin lubos na nararamdaman kung gaano karami ang kinain. Parang walang kinalaman sa bato, hindi ba? Ngunit sa katotohanan, ang ganitong paraan ng pagkain ay may napakalinaw na epekto sa kung paano pinoproseso ng katawan ang pagkain, lalo na ang asukal sa dugo. Kapag masyado kayong mabilis kumain, hindi pa sapat nang inunguya ang pagkain, mas mahihirapan ang digestive system. Lalo na, ang starch sa kanin at pagkain ay mabilis na magiging asukal sa dugo. Sa panahong ito, ang biglaang pagtaas ng asukal ay nagiging dahilan upang agad na mag-react ang katawan. Ang mga bato, bilang filter ng katawan, ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang iproseso ang dami ngang
sangkap na ito. Kung ang sitwasyong ito ay paminsan-minsan lamang nangyayari, hindi ito nakababahala. Ngunit kung ito ay ulitin araw-araw, ang mga bato ay patuloy na magtatrabaho sa isang bahagyang labis na karga. Maari ninyong isipin ito sa ganitong paraan. Tulad ng isang water filter machine, kung sa bawat oras ay sinasala lamang ang katamtamang dami, ang makina ay maaring gumana nang matagal sa loop ng maraming taon. Ngunit kung patuloy na ibubuhos ang malaking damingang tubig sa maikling panahon, ang makina ay mas mabilis na masisira. Bukod pa rito, ang mabilis na pagkain ay nagpapahirap din sa katawan na makilala ang pakiramdam ng kabusugan. Ito ay madalas na nagreresulta sa pagkain ng higit sa kinakailangan. At kapag tumataas ang dami ng pagkain, nangangahulugan din na mas maraming dumi ang kailangang iproseso ng gabato. Sa katagalan, ang maliliit na epekto na ito ay mag-ipon at lilihang tunay na presyon sa mga bato, lalo na sa mga matatanda kapag ang filtering function ng mga bato ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang pinakamahalaga ay ito ay isang napakapopular na kaugalian. Marami ang hindi pa nga napapansin na mabilis silang kumain dahil nakasanayan na nila ito sa loop ng maraming taon. Ngunit ang magandang balita ay, ito rin ay isa sa pinakamadaling baguhin. Hindi ninyo kailangang kumain ng mas kaunti kaagad, hindi rin kailangang magdiet ng sobra. Magsimula lamang sa pagbagal ng kaunti, pangyuyan ng mas mayos, paglalagay ng kutsara, tinidor sa pagitan ng bawat subo, at paglaan ng ilang minuto pa sa pagkain upang magkaroon ng oras ang katawan na makiramdam at magproseso. Isang maliit na pagbabago lamang ngunit makakulong ng malaki upang mabawasan ang presyon sa digestive system at direkta na makatulong sa mga bato na gumaan ang pasanin araw-araw. At gusto kong tanungin kayo ngang isang napakasimpleng bagay. Gaano katagal kayo karaniwang natatapos kumain? 10 minuto, 15 minuto. O mas matagal pa, kung masyado kayong mabilis kumain, subukan ninyong mag-comment ng numero 1 sa ibaba upang magkasama tayong magsimulang magbago mula sa isang maliit na kaugalian ngunit may napakalaking kahulugan para sa kalusugan. Ang numero 2, puti at pinrosesong kanin, pamilyar ngunit nagdudulot ng pasanin sa bato. Mahal na mga tagapanut, kapag pinag-uusapan ang pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino, halos hindi mawawala ang puting kanin. Ito ay isang napakapamilyar na pagkain na nakasanayan na mula pagkabata hanggang pagtanda, at marami pa rin ang naniniwala na ang pagkain ng kanin ay ganap na normal, walang dapat ikabahala. At totoo iyan, hindi masama ang kanin. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung kumakain ba ang kanin o hindi, kundi kung paano tayo kumakain at kung gaano karami ang kinakain natin araw-araw. Ang puting kanin na pinino, ibig sabihin ay ang uringang bigas na lubusang nilinis, tinanggalang ang balat at fiber, ay napakabilis na matunaw nga katawan. Pagpasok sa katawan, mabilis itong nagiging asukal sa dugo na nagpapataas ng blood sugar sa maikling panahon. Kung kakain lamang ng katamtamang dami, kayang iproseso pa rin ng katawan. Ngunit ang problema ay marami ang may kaugaliang kumain ng 2 hanggang 3 tasa ang kanin sa bawat pagkain at mabilis pa nga kumain ng walang tigil na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar sa maikling panahon na hindi kayang ayusin ng katawan. Sa panahong iyon, napipilitan ang katawan na mag-react sa pamamagitan NG pagtaas NG insulin secretion upang kontrolin ang blood sugar. At sa prosesong ito, mas mahihirapan din ang nga bato sa paksala at pagbalanse nga sangkap sa dugo. Maari ninyong isipin ito sa ganitong paraan. Sa bawat beses na kumakain ng labis na puting kanin ay tulad ng pagbuhos ng malaking damingang hilaw na material sa isang filtering system sa maikling panahon. Sa simula, kayang iproseso pa rin ng system. Ngunit kung ito ay ulitin araw-araw, ang presyon ay unti-unting tataas at sa paglipas ng panahon, ang system ay magsisimulang masira. Ang pinakamahalaga ay hindi agad nangyayari ang epektong ito,
kundi lihim na nagaganap sa loob ng maraming taon. At kapag pinaksama sa edad o iba pang saliktulad ng mataas na presyon ng dugo, ang panganib ng pinsala sa bato ay lubhang tataas. Bukod pa rito, ang labis na pagkonsumo ng puting kanin ay naunay din sa panganib ng matagal na pagtaas ng blood sugar, na maring magresulta sa mga problema sa metabolic na madalas nararanasan ng mga matatanda. Ngunit ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang tuluyang itigil ang puting kanin. Ang mahalaga ay ayusin ito ng naayon. Halimbawa, bawasan ang dami ng kanin sa bawat pagkain, kumain ng mas mabagal upang makaroon ng oras ang katawan na makilala ang pakiramdam ng kabusugan. Magdagdaang berdeng fiber, o palitan ang isang bahagi ng puting kanin ng mas counting refined na bigas upang matulungan ang blood sugar na maging mas stable pagkatapos kumain. Maliit na pagbabago lamang ngunit, kung patuloy na gagawin, ay malaki ang maitutulong upang mabawasan ang presyon sa katawan at lalo na sa mga bato. At gusto kong tanungin kayo ngang isang napaka-praktikal na tanong. Gaano karaming tasa ng kanin ang karaniwan ninyong kinakain araw-araw? Isang tasa? 2 tasa? O higit pa? Kung sa tingin ninyo ay marami kayong kinakain na puting kanin araw-araw, subukan ninyong mag-comment ng numero 2 sa ibaba upang makasama nating makilala ang ating kaugalian at unti-unting ayusin ito sa pinakamagaan at pinakaangkop na paraan. Ang numero 3, nakatagong alat, lihim na dami ng asin na nakpapahirap sa bato araw-araw. Mahal na mga tagapanut, kapag binabanggit ang maalat na pagkain, marami ang agad na maisip ang labis na paglalagay ng asin sa pagkain, at dahil dito, hindi ilan ang nakakaramdam ng kapanatagan dahil iniisip nilang hindi sila kumakain ng maalat. Kung hindi sila naglalagay ng maraming asin, sigurado silang walang problema. Ngunit sa katotohanan, ang kailangan nating bigyang pansin ay hindi ang dami nga asin na nakikita ninyo, kundi ang nakatagong dami nga asin sa pang-araw-araw na pagkain. Mayroong mga pagkain na kapag nilasahan ninyo ay hindi masyadong malat ngunit ang dami nga sodium sa loob nito ay medyo mataas na. Halimbawa, patis, toyo, malutong pagkain na masarap, processed food, o maging ang pamilyar na pagkain sa hapagkainan ng pamilya. Ang pinakamahalaga ay kapag ang mapakain ito ay madalas na lumalabas sa pagkain, ang kabuwang dami ngang asin na sinisipsip ngang katawan araw-araw ay tataas ng lihim ng hindi ninyo napapansin. Kaya paano nakakaapekto ang asin sa bato? Kapag tumaas ang dami ngang asin sa katawan, magpapanatili ngang tubig ang katawan upang balansehin ito. Nagiging sanhi ito ngang pagtaas ng dami ngang dugo sa madaluyan at mula ron ay nagpapataas ng presyon sa dingding ng daluyan o tinatawag ding presyon ng dugo. At tulad ng alam ninyo, ang mabato ay mayroong napakaraming malilit na daluyan ng dugo na gumagana tulad ng napakabihirang ma-filter. Kapag ang presyon ng dugo ay patuloy na tumataas, ang maliliit na daluyan ng dugo na ito ay kailangang dumanas ng mas mataas na presyon kaysa sa normal. Maari ninyong isipin ito tulad ng isang maliit na sistema ng tubo ng tubig. Kung ang presyon ng tubig ay masyadong malakas sa mahabang panahon, ang seksyon ng tubo ay unti-unting lalabas, hihina, at sa huli ay masisira. Gayon din ang gabato. Kapag kailangan nilang magtrabaho sa isang matagal na kapaligiran na may mataas na presyon, ang ga-filter ay unti-unting masisira, bababa ang kanilang bisa, at sa paklipas na panahon ay makaresulta sa pakbaba ng function. Ang panganib ay ang prosesong ito ay napakabagal. Hindi nagdudulot ng malinaw na pakiramdam kaya marami. Ang hindi man lang napapansin na labis silang kumakain ng maalat. Ngunit ang magandang balita ay ito ay ganap na maaring ayusin. Hindi ninyo kailangang tuluyang kumain ng walang alat kaagad. Sa halip, maaari kayong magsimula sa unti-unting pagbawas ng dami ng sasa sa pagkain. Kapag nagluluto, maaari kayong maglagay ng mas counting pampalasa kaysa dati. Pagkatapos ng ilang panahon, unti-unting angkop ang inyong panlasa at makikita ninyong masarap pa rin ang pagkain ng hindi nangangailangan ng labis na asin. Bukod pa rito,
Kung gumagamit kayo ng mga nakabalot na pagkain, maari ninyong sanayin ang sarili na tingnan ang impormasyon sa packaging, lalo na ang bahagi ng sodium upang mas makontrol ang dami ng asin na inilalagay sa katawan araw-araw. Bawasan lamang ng kaunti araw-araw ngunit kung patuloy na gagawin, ay malaki ang may tutulong upang mabawasan ang presyon sa circulatory system at direkta na makatulong sa mga bato na gumana ng mas madali. At gusto kong tanungin kayo ng isang napakapamilyar na tanong, sa pang-araw-araw na pagkain, madalas ba kayong gumamit ng patis, toyo o kumain ng nga masasarap na pagkain? Kung ang sagot ay, subukan ninyong mag-comment ng numero 3 sa ibaba upang makasama nating makilala ang ating kaugalian at unti-unting ayusin ito sa pinakaangkop na paraan para sa katawan. Ang numero 4, nakatagong asukal sa inumin at pagkain, ang pinakamalaking pasanin na kailangang harapin ng bato araw-araw. Mahal na mga tagapanut, kung may isang bagay na talagang pinakakinababahala ko pagdating sa kalusugan ng bato, iyon ang dami ng nakatagong asukal sa pang-araw-araw na dieta ng napakaraming tao. Hindi ang mga butil nga asukal na malinaw ninyong nakikita, kundi ang dami ngang asukal na naroroon sa napakaraming uri ngang pamilyar na inumin at pagkain na halos hindi na natin napapansin. Isang matamis na tsaa, isang boteng ready-to-drink na inumin, isang flavored milk, o maging ang nga pagkaing bahagyang mas matamis, lahat ay maaring maglaman ng malaking dami ngang asukal. At ang pinakamahalaga ay madalas silang ginagamit araw-araw, paulit-ulit ng maraming beses sa loob ng mahabang panahon. Kapag ang asukal ay pumasok sa katawan, mabilis itong nasisipsip sa dugo na nagpapataas ng blood sugar. Kung ito ay paminsan-minsan lamang nangyayari, kayang ayusin pa rin ngang katawan. Ngunit kung ito ay ulitin araw-araw, ang sistemang regulasyon ng blood sugar ay kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy at unti-unting magiging labis na karga. At kapag ang blood sugar ay madalas na mataas, ang maliliit na daluyan ng dugo sa katawan, lalo na sa mga bato, ay maapektuhan. Ang ating mga bato ay may milyon-milyong ultra-fine filter na patuloy na gumagana upang linisin ang dugo. Kapag ang blood sugar ay mataas, maaari ninyong isipin ito sa ganitong paraan. Tulad ng isang manipis na layer ng pandikit na unti-unting dumidikit sa ibabaw ng filter. Sa simula, ang layer na ito ay napakagaan, hindi gaanong nakakapekto, ngunit sa paglipas ng panahon, kung patuloy na idaragdag, ang filter ay unti-unting makbabara at hindi nagagana ng epektibo tulad ng dati. Bukod pa rito, ang labis na pagkonsumong gasukal ay naugnay din siyang mga problema tulad ng pagtaas ng timbang, metabolic disorder, o epekto sa presyong dugo. Kapag ang mga salik na ito ay pinaksama, ang presyon sa mga bato ay lubhang tataas. Ang nakakabahala sa akin ay marami ang hindi man lang nag-iisip na marami silang kinokonsumo na asukal. Dahil hindi sila madalas kumakain ngang matatamis. Hindi naglalagay ngang maraming asukal sa pagkain kaya iniisip nilang ligtas sila. Ngunit sa katotohanan, ang karamihan sa asukal ay nagmumula sa mga nakatagong pinakmulan, lalo na sa mga inumin. Isang baso ng soft drinks, isang botang ready-to-drink na saa, ay maaring maglaman ng dami ngang asukal na katumbas ng maraming kutsarita ngunit mabilis na inumin na halos agad na sinisipsip ng katawan. At kapag ang kaugalian na ito ay ulitin araw-araw, sa loob ang maraming taon, ang epekto sa katawan, lalo na sa bato, ay hindi maaring balewalain. Ang magandang balita ay ito rin ay isang bagay na ganap ninyong mababago. Hindi ninyo kailangang tuluyang iwasan, kundi magsimula lamang sa unti-unting pagbawas. Sa halip na uminom ng matamis na inumin, maaring lumipat sa tubig, maligamgam na tubig, o mga natural na inumin na walang idinagdag na asukal. Kapag kumakain, maring unahin ang mga pagkaing hindi gaanong na proseso upang mas makontrol ang damingang asukal na inilalagay sa katawan. Isang maliit na pagbabago,
lamang ngunit kung patuloy na gagawin ay malaki ang may tutulong upang mabawasan ang pasanin sa katawan at lalo na sa mga bato. At gusto kong tanungin kayong isang napaka-praktikal na tanong. Araw-araw ba kayong madalas uminom ng soft drinks, matamis na tsa, o iba pang inumin na may lasa? Kung ang sagot ayo, subukan ninyong mag-comment ng numero 4 sa ibaba upang makasama nating balikan ang ating kaugalian at unti-unting ayusin ito sa pinakamagaan ngunit pinakamatibay na paraan para sa kalusugan. Konklusyon, mahal na mga tagapanood, pagkatapos nating pagdaanan ang 4 na tahimik na salarin, maaring marami ang makaramdam ng kaunting pangamba dahil napagtanto nilang napakapamilyar ng makaugalian na ito at maging nakasanayan na nila sa loob ng maraming taon. Ngunit gusto kong ipaalam sa inyo ang isang bagay. Ang layunin ngang pag-unawa sa mga bagay na ito ay hindi upang matakot, kundi upang makaroon tayo ngang pagkakataong ayusin ito sa mas angkop na paraan para sa katawan. Lalo na kapag nasa edad na tayong gitnang gulang at pagtanda, ang ating mga bato ay hindi humihinging labis. Kailangan lang nila na huwag nating dagdagan ang hindi kinakailangang pasanin araw-araw. Bawasan lamang ng kaunting presyon ngayon at pagkatapos ng ilang taon ay maiwasan ninyo ang mas malaking problema at iyan din ang palagi kong gustong ibahagi sa lahat ng mataong nakakasalamuha ko. Ang kalusugan ay hindi nakmumula sa malalaking pagbabago sa isang araw, kundi nakmumula sa mga liliit na bagay na paulit-ulit araw-araw sa mas mahusay na direksyon. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong paglalaan ng oras upang makinig. Naway, palagi kayong maging malusog, matalino, at makaroon ng magaan at matibay na katawan sa paglipas ng panahon.